Marami na kaming narinig at nakita sa social media at balita ng mga opinyong mapanghusga laban sa komunidad at kulturang animoy parang hindi kapwa, parang hindi kanya. Paanong ang yaman ng mga taong ito ay tampulan ng sagupaan at diskriminasyon sa loob at labas ng rehiyon? Isasalaysay namin sa dalawang kwento ng Bangsamoro. Sa puso ng Mindanao, naroon ang Lanao del Sur. Sa unang tingin ay tahimik, ngunit sa ilalim ng bawat alon ng lawa ng Lanao, umaagos ang mga kwento ng pananampalataya, tradisyon at kasaysayan. Sa hilagang bahagi nito, matatagpuan ang Marawi City o kilala rin sa tawag na Islamic City of Marawi. Dito naninirahan ang mga Maranao na ang pangalan ay nangangahulugang mga tao ng lawa. Para sa kanila, ang tubig ay hindi lamang kabuhayan, kundi alaala ng mga pinagmulan. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may sariling pamahalaan na ang mga tao ng Lanao. Itinatag nila ang Sultanato ng Lanao na binubuo ng 4 na kaharian, ang Masiyo, Unayan, Baluay at Bayabaw. Pinamunuan ito ng mga dato at sultan ayon sa batas na tinatawag na Igma Agro Taritib. Ito ang patunay na bago pa maituro ng iba ang salitang gobyerno ay marunong ng mamuno at magkaisa ang mga Maranao. Makikita sa sining at kultura ng mga Maranao ang tibay ng kanilang pagkakakilanlan. Sa bawat ukit ng okiba sa kahoy, sa bawat lipad ng sabi manok, at sa bawat haplos ng makukulay na manok, naroon ang kasaysayan ng kanilang lahi. Sa tugtugin ng kulintang at sayaw ng singkil, muling nabubuhay ang mga alamat at aral ng nakaraan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang Torogan, ang tahanan ng mga dapi. Simbolo ito ng karangyaan, karunungan at dangal ng kanilang lipi. Ang pananampalatayang Islam, ang sentro ng araw-araw na pamumuhay ng mga Maranao. Ang tawag ng dasal mula sa minarete ay paalala ng disiplina at pananalig. Para sa kanila, ang bawat pagsubok ay bahagi ng paniniwala na may dahilan ang lahat ng bagay. Hanggang ngayon, marami pa ring pamilya ang umaasang makabalik sa kanilang mga tahanan. Ang lungsod na dating puno ng buhay ay biglang naging larawan ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng kultura, may mga sugat na naiwan ang kasaysayan. Dalawa sa mga Moro ang nakapanayam sa isang artikulo, sina Sigera at Amel. Ayon kay Sigera, masakit na tawaging terorista. Kahit hindi naman kami ganoon. Napakasakit pakinggan. Dagdag pa ni Amel, apektado ang aming kabuhayan. Kung hindi mawawala ang diskriminasyon laban sa amin, lalo lang hihirap ang buhay. Marami sa amin ang naging vendor. Kung dati kilala ang mga Muslim sa pagbebenta ng DVD, ngayon nagbebenta na rin kami ng tempered glass, cellphone case, damit at pati na rin tsinelas. Kaya naman informal worker din kami. Sa halip na gumawa ng masama, naghahanap kami ng ibang paraan para mabuhay. Yung iba sa amin isinasanla pa ang bahay para makapagpuhunan dito sa Maynila. Pero pagdating dito, peligro kang mahuli sa pagtitindahan sa sidewalk. Mahirap maging Muslim sa Pilipinas. Matindi ang diskriminasyon. Lalo na sa panahong ito na tumitindi ang sentimentong anti-Muslim at ang genocide sa Palestine. Patuloy na bumabangon, maraming hamon ang kailangang harapin. Kahirapan, kakulangan sa oportunidad at sa mga isyong panlipunan na humahadlang sa pag-unlad. Ayon sa datos, isa pa rin ang Lanao del Sur sa pinakamahirap na lalawigan sa bansa.
Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang mga Maranao. Ang tawag nila rito ay maratapat, isang dangal at paninindigang hindi kayang sirain ng anumang unos. Ito ang puwersang nagtutulak sa kanila upang muling tumindig, kahit ilang ulit pa silang madapa. Kami, ang mga tao ng lawa, at patuloy kaming lalaban hanggat may dangal at pananalig na bumubuhay sa aming langit. Is ang Maguindanao. Pero, syempre, hindi naman tayo makakapala. Ang layo-layo. Kay ganda ng kanilang mga likhain, hindi ba? Ngunit, uso rin kaya sa kanila. Pala sa Maynila, meron ng political dinastiya. Sapagkat sa Maguindanao, Kung pamilya, likas sa ating mga Pilipino ang mahalagang papel ng pamilya sa ating mga buhay. Pero dito sa Maguindanao, medyo malala ang atake dahil kapag nagkakaroon ng away sa pagitan ng pamilya, Hindi maiiwasan sa isang bansa ang magkaroon ng stereotypes at isa na nga riyan ang relihiyong na Islam na pinamumunuan ng mga Muslim. ano po yung pumapasok sa isip niyo o ano yung tingin ninyo kapag sinasabi yung Moro o kaya Muslim na nasa Mindanao? Yung mga mabubuting bagay o kaya yung mga pagkakaiba na nakikita niyo po kapag sinasabing Moro o kaya Muslim, gano'n? Moro, Muslim po is pabili siya po magkabit ng tempered. Mga matatapang yung loob, gano'n. Opo. Tapos, ano po ba? Yung mga Muslim po, sila po yung mga taong hindi po mahilig kumain ng baboy. Iba po manamit kaysa po sa atin. Sila po rin minsan, may respeto rin po sila. May iba po yung ginagalang nila kaysa po sa ating mga ano. Yun lang po. Ngunit, sapat nga bang dito lamang natin sila nakikilala? ngayon, pupunta tayo sa ating panibagong destinasyon, which is ang Maguindanao. Pero, syempre, hindi naman tayo makakapala. Ang layo-layo. Kaya, tara, samahan niyo ako pumunta sa Baclaran. Ang pupuntahan natin ay ang Maguindanao, no? Yan yung destination natin ngayon. Yung Maguindanao ay isang lalawigan sa rehiyon na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binubuo yan ng mga kapatagan at ilog at ito ay sinasabing nasa puso at damdamin ng Mindanao. Ngayon, meron itong mga kapatagan at ilog, lalo na nakasentro doon sa Rio de Grande, no, sa kung saan ito yung tinuturing na pinakamahabang ilog sa Mindanao. Matapos nating malaman ng ilan sa mga lugar na bumubuo sa Maguindanao, atin namang talakhayin ang kanilang komunidad. Ang ilan sa mga pangkat etniko na bumubuo rito ay Maguindanaon, Iranon at Teduray. Ang Maguindanaon ay nangangahulugang mga tao sa ilog sapagkat ang kanilang pamumuhay ay nakabatay sa ilog at kapatagan ng Rio de Grande sa Maguindanao. Noong ika-15 siglo, nakipagkalakalan daw ang Maguindanao sa Malay Estate. At dito na rin nalaman o ating napagtanto ang relihiyon na Islam noong 1460 sa pamamagitan ni Sharif Aulayi. Itinatag ni Sharif Muhammad ang sultatuan ng Maguindanao noong 1515 na sa kalaunan ay ipinalawak ni Sultan Muhammad de Patuan. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ang pagkakilanlan sa rehiyong Islam ay hindi naging mapayapa. Sapagkat noong 1596 ay isinakop ito ng Kastila at ginawa rin itong base ng mga politiko-militar na distrito noong 1851 hanggang 1861, 10 taon. Nagpatuloy ang madudugong paglaban ng mga lokal na datos. Ngunit, hindi rito natatapos ang kapayapaang hinahangad ng bawat isa. Kabilang sa kultura ng mga Maguindanaoan ang pagpapakasal, isang mahalagang okasyon na may mahabang paghahanda.
Ang kanilang inaul, isang makulay at hinabing tela na may halong ginto at pilak na hibla, ay simbolo ng kanilang sining at pagkakakilanlan. Kilala rin sila sa sayaw na singkil, na naglalarawan ng kwento ng isang prinsesa at sa kanilang pagluluto ng tutol. Isang matamis at malagkit na paboritong panghimagas sa rehiyon. Kay ganda ng kanilang mga likhain, hindi ba? Ngunit, uso rin kaya sa kanila ang tinatawag na buwaya? Halina't bigyan natin pansin ang kanilang pamahalaan at politika. Ang Maguindanao ay hinati noong Setyembre 2022 sa dalawang lalawigan, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, na may kabuuang 36 munisipalidad at 508 na barangay. Sa Maguindanao del Sur, kabilang sa mga opisyal sina Governor Ali Ligtimbang, Vice Governor Hisham Nando, at Representative Esmael Mangudadatu. Hindi na pala sa Maynila meron ng political dinastiya, sapagkat sa Maguindanao, uso rin to. Hindi lang uso, pagkat kasama rin ito sa kanilang kultura. Ang lipunang Maguindanaoan ay may malinaw na istrukturang panlipunan Na nakabatay sa pamilya, relihiyon at katayuang panlipunan na nakaugat sa sultanate system bago dumating ang mga Espanyol. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno sa politika at relihiyon, katuwang ang mga datu o lokal na pinuno at mga syarif o imam, pinunong espiritual. Kasunod nila ang mga maharlika o noble class, karaniwang mamamayan at oripunan na nangangahulugang mga tagapaglingkod. Ang mga lalaki ang pangunahing tagapagtanggol at pinuno, samantalang ang mga babae ay may mahalagang papel sa tahanan, kabuhayan at sining gaya ng paghahabi ng inauli. Ngayong ating nang napagtanto ang istrukturang panlipunan ng Maguindanao, halika't atin itong isa-isahin at unahin na natin ang sakop ng pamilya. Pamilya kung pamilya. Likas sa ating mga Pilipino ang mahalagang papel ng pamilya sa ating mga buhay. Pero dito sa Maguindanao, medyo malala ang atake dahil kapag nagkakaroon ng away sa pagitan ng pamilya, kagaya ng pagpatay o minsan ay paggahasa, ang nangyayari ay parang dalawa lamang ang nagiging opsyon. Una, ang pag-uusap sa pagitan ng mga angkan o ang pangalawa, ang rido o ang ubusan ng lahi, kung saan nakikipagdigmaan ang angkan sa kabilang angkan para mawala na ito ng tuluyan. Hindi ba't nakakalungkot isipin na ang minsan mong tinawag na kutugo ay siya rin iyong magiging kariban? Ngunit hindi pa riyan natatapos. Kaya halika't ating talakayin ang aspeto ng edukasyon. Ang edukasyon ay nakasentro sa madrasa, paaralang Islamiko. Sa kasalukuyan, pinagsasama ng Maguindanao ang sekular na edukasyon at Islamikong pag-aaral, kaya mas nagiging balanse ang kanilang pag-unlad. At katulad din ng bawat lugar sa Pilipinas, may relihiyon din ang Maguindanao. Ang pangunahing relihiyon ng mga Maguindanaon ay Islam, na siyang humuhubog sa kanilang pamumuhay, batas at moralidad. Ang 5 haligi ng Islam, Shahada, Salat, Zakat, Saum at Hajj, ay mahigpit na isinasagawa. Bukod sa mga relihiyosong paniniwala, pinahahalagahan din nila ang mga pananampalatayang tradisyonal tulad ng paggalang sa mga ninuno, mga espiritu ng kalikasan at paniniwala sa kapangyarihan ng dasal at kapayapaan. At hindi rin mawawala ang tradisyon at gawi sa Maguindanao. Ang pagmamano at paghalik sa kamay ng nakakatanda ay karaniwang tanda ng paggalang. Ang malinis na pananamit ay tanda ng dangal at paggalang sa Diyos. Ang mga kababaihan ay inaasahang magsuot ng hijab bilang simbolo ng kanilang kahinhinan. Mahalaga rin sa kanila ang pakikipagkapwa, lalo na sa panahon ng Ramadan at mga pagtitipon ng pamilya. Ang kasal ay kadalasang pinangangasiwaan ng imam, at ang pamalaya ay nananatiling bahagi ng kanilang tradisyon.
Ngunit kahit kailanman ay hindi mawawala ang isyong panlipunan. Nobyembre taong 2009, naganap ang isa sa gumimbal sa buhay, pamilya at politika sa Maguindanao. 58 buhay ang kinuha dahil sa away politika na rido uubusang lahi ang kinasangkapan sa pagitan ng pamilyang Ampatuan at Mangundadatu. Malalim pa rin ang mga sugat hanggang ngayon para sa mga Moro na tinanggap na ang bansag sa kanilang rehiyon bilang magulo. Ngunit hindi pa rin sumusuko. Kailan kaya nila maaatim ang kapayapaan? Ang sagot, kapag pinanagot ang mga taong nasa kapangyarihan sa panggigipit sa sibilyan at mamamahayag dahil lamang sa ambisyon. At ngayon, ang kapangyarihan ng sultanate ay humina at nahati sa ilang sultanate. Ngunit nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Maguindanao. Sapagkat hindi dapat nating kinakalimutan ang kultura at tradisyon na kanilang taglay dahil sila rin ay isang Pilipinong nakikipaglaban para sa kanilang kabuhayan.